Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lumaki si Heaven sa marayang buhay ngunit may puot sa kanyang dibdib para sa isang tao. Mas pinili niya ang lumayo at iwan ang karangyaan ng kanyang nakasanayan. Ngunit sa pagbabalik niya, matutuklasan niya ang mga lihim ng kanyang pagkatao. Paano niya maitatama ang mga pagkakamali niya para sa isang taong mula pagkabata ay natutunan na niyang mahalin at sa paglipas ng panahon ay mas lumalim ito. Hindi niya halos makita ang daan. Ang wiper ng windshield niya, halos hindi kayanin ang malakas na patak ng ulan sa salamin. Kinakabahan sa Heaven sa anumang oras ay didiretso ang sasakyan niya sa bangin sa magkabilang bahagi ng daan. 8:30 na ng gabi at hindi pa niya natatanaw ang kabayanan. Napakadilim sa magkabilang bahagi ng daan dahil alam niyang puro gubat ang mga iyon at bangin. Bakit ba naman kasi umuulan habang nasa kaligitnaan siya ng biyahe? Tinantiyan na niya na darating siya sa bayan ng San Carlos bago mag-alas 6 ng gabi. Subalit ang 4 na oras na biyahe, humaba pa dahil hindi siya makapagpatakbo ng matulin sa gitna ng malakas na ulan at kadiliman. Pilit niyang inaalis ang takot sa pamamagitan ng pagkainis sa mga politiko sa bayang iyon. Kay daming ipinangako kapag nangangampanya subalit mapalad ng may natutupad na isa. Tulad na lang halimbawa ang daang tinatahak niya ngayon. 3 years ago ay ganito rin ang daan, walang ipinagbago. Asfaltadong naturingan pero hindi na pinagkaabalahang ayusin at tapalan ang mga malalaking lubak. 3 years. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa nakalipas na 3 taon, dapat ay nakalimot na siya. Dapat ay hindi na ganito ang nararamdaman niya. Pero tulad ng kalsadang tinatahak niya ay wala ring ipinagbago ang damdamin niya. Inabot niya ang windshield at pinunasan ng palad ang hamog doon na sanhi ng ulan sa labas at ang air conditioning na bigla siyang napahugot ng maluwag na hininga. May natatanaw na siyang liwanag mula sa malayo. Nangangahulugang ilang minuto na lang at nasa bayan na siya. Umusal ng pasasalamat sa Heaven at bahagyang binilisan ang pagpapatakbo. Ilang sandali pa'y binabaybay na niya ang kabayanan. Dahil sa malakas na ulan ay wala na siyang makitang bahay na nakabukas ng mga bintana. Ang iba nga yata'y mga natutulog na. Tinunto niya ang pakanang kalye na alam niyang kinaroroonan ng nag-iisang hotel sa bayang iyon. Doon siya magpapalipas ng gabi at kinabukasan na uli niya ipagpapatuloy ang biyahe patungong Hacienda Manuela. Bagamat mahigit 1 oras na lang ang biyahe patungong Hacienda mula sa bayan, ay hindi siya mangangahas na magpatuloy sa lakas ng ulan na nag-iisa. Ipinarada na niya ang sasakyan sa parking area ng 2 palapag na hotel. Marami ring sasakyan ang naroroon. Tulad niya mga biyahero din marahil. Inayos niya ang maliit na maleta sa passenger seat at ang shoulder bag ay isinabit sa balikat. Pagkatapos ay lumabas ng kotse at tinakbo ang entrada upang kahit papaano hindi masyadong mabasa ng ulan. Nasa covered entrance na siya nang bumangga siya sa tila pader na dibdib. Sa pagkabigla na bitawan niya ang maleta, siya man ay mawawala na sana ng balanse at tutumba kung hindi siya nahawakan sa balikat na nakabangga niya. "Are you alright?" Ang malalim na tinig. Nag-angat siya ng tingin. "I'm sir." Nabitin sa lalamunan niya ang sasabihin. May pakiramdam pa nga siyang huminto siya sa paghinga sandali. Nakatitig siya sa pamilyar na mga mata. "Aris? Bakit ang tagal mo, Heaven?" May galit sa tinig nito. At gusto niyang dumaing sa higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. "Paalis na akong talaga upang salubungin ka sa daan." Pahablot niyang hinila ang braso at sa patuyang paraan ay, "After 3 years? Wala man lang nagbago sa'yo? You're still the same arrogant bastard you used to be. How do you make it through? The hard rain?
Nag-aapoy ang mga mata niya sa pagkakatitig dito. Tumima mga bagang na lalaki. Inaasahan kong darating ka ng alas 6:07. Alas 5:30 pa lang ay nandito na ako. Hindi ko sinabing salubungin mo ako, kaya huwag mong isisi sa akin na naghintay ka na matagal. Hindi ang paghihintay ko ang ikinagagalit ko. Nag-aalala ako sa iyo. Gabi na at nagsimulang umulan ng malakas. Paalis pa lang ako sa hasyenda at nag-aalala ako kung ano na nangyayari sa iyo sa daan. Sa puntong iyon ay bumaba ang tinig ng lalaki. Sa isang sandali nakita niya sa mga mata nito ang pag-alala na iglap ding nawala na may palagay siyang imahinasyon na lang niya iyon. Thanks a lot. Sarkastikong sagot naman niya. You have a funny way of showing it. And there's your answer. Malakas ang ulan. Ano ba naman ang malay ko na aabutin ako ng bagyo sa daan? Kung umalis ka na maaga, hindi ka aabutan ng malakas na ulan sa daan. But as usual, walang mahalaga sa'yo kundi ang trabaho mo sa Maynila. Gusto kong isipin na hindi ka na darating. Pero hindi ako makapaniwalang magagawa mo iyon sa papa mo sa huling sandali. Mahabang litanya nito na lalong nagdagdag ng galit sa dibdib niya. Yumuko ito upang damputin ang bumagsak niya maleta. Pagkatapos ay muli siyang hinawakan sa braso. Tara na sa loob at bago pa siya nakapagsalita upang sagutin ang sinasabi nito, hinila na siya nito papasok ng hotel. 2 single room bed. Wika nito sa receptionist pagdating sa counter. Wait a minute, protesta naman niya. Bakit kailangan nating mag-check-in? Gayong maaari naman tayo magpatuloy ngayon. Sinulyapan niya saglit ang relo sa braso. Alas 9 pasado pa lang. Wala pang alas 11 ay naroon na silang tiyak. At totoong binalak niya sa hotel magpalipas ng gabi. Pero kung narito ang lalaki at sinusundo siya, mas nakakadama siya ng panatag sa pagbabiyahe. Subalit hindi kumibo si Aris. Impatiently tapped his long fingers on the wooden counter. Mula sa pagkakatingin sa record book, ay nag-angat ng tingin ang receptionist. Ikinalulungkot ko po Mr. Buencamino. Pero iisa na ho ang bakanting silid at single bed lang ho ang naroroon. Marami ho kasing biyahero ang naririto ngayon dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan. Humihingi ng paumanhin ang tinig na wika nito. Ibigay mo sa akin ang susi. Utos nito. Mabilis na sumunod naman ang lalaki. Pagkatapos pumirma ni Aris sa record book na ibinigay ng receptionist, ay hinila na si Heaven patungo sa hagdan. Ano ka ba? Asik naman niya. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Pwede naman tayo magpatuloy magbiyahe. Medyo hinanaan niya ang sinabi ng mapuna ang ilang tao sa reception na natawag niya ang pansin. Sa bahaging ito ng lupa ikaw ipinanganak at nagkaisip Heaven. Mariing pahayag nito na tila ba makakalimutan niya iyon. Alam mong huwag lang di lumakas ang ulan ay umaapaw na ang ilog patungo sa hasyenda. Paano sa palagay mo tayo tatawid doon? Range Rover lang ang dala ko, hindi lansya. Gusto niya masuklam sa pang-uuyam sa tinig nito. Pero nagsasabi ng totoo ang lalaki. Bakit ba nawaglit sa isip niya iyon? So subconsciously ay hindi niya gustong alalahanin. Alam niyang hindi sila makakatawid ng tulay gaano man kalaki ang mga gulong na sasakyan nito. At huwag mong sabihin sa akin na magkasama tayo sa iisang silid. Sige pa rin siya sa pagpuprotesta dito. Hindi naman sumagot si Aris at nagpatuloy lang sa pagpanhik habang hawak siya sa isang kamay at ang isa na may ang maleta niya. Hindi niya magawang pakawalan ang kamay niya. Mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki roon na tila siya makakawala pa. Pagdating sa itaas ay iniikot ni Aris ang mga mata sa 2 pasilyo na naiilawan lamang ng malamlam na bumbilya. Kumanan ito matapos tingnan ang numero sa may susi. Sa dulo ng pasilyo ay ang silid. Ibinaba nito ang maleta at ipinasok sa susian ang susi nito. Get inside. Utos nito matapos itulak pabukas ang pintuan. No. Matigas niyang sagot. Ipinako ang sarili sa pagkakatayo. I wouldn't share a room with you. Halos iluwan niya sa mukha nito ang sinabi. Isang naiiritang paghinga ang pinakawalan nito. Did you think I had that in mind?
Nasa tinig nito ang panunuya sabay hagod ng tingin sa kanya. Mula ulo hanggang paa at pabalik uli. Huminto ang mga mata nito sa dibdib niya. Gusto niyang sampalin ang lalaki sa malisyang nasa mga mata nito. Sa pakiramdam niya, hubad siya sa paraan ng pagkakatitig nito. Na parang ganoon na nga dahil mamamasa-masa ang t-shirt niya mula sa ulan at nababakat doon ang dibdib niya. For all I know, ilang lalaki na ang bago natapos ni Aris ang sinabi nito. Lumapat sa pisngi nito ang palad niya. Ilang sandaling maigting na katahimikan ang namagitan bago sa naniningkit na mga matay tinitigan siya ni Aris. Don't do that again. Heaven, or you'll be sorry. Nasa tinig nito ang babala, kasabay ng paggalaw ng mga muscles sa mukha nito. Wala siyang maisagot doon. Nakatitig pa rin siya rito na tila natulala. Nagulat siya sa sariling reaksyon. Hindi siya balyulenteng tao. At ang nakakapagtaka ay kung bakit sa muli nilang pagkikita ni Aris, makalipas ang 3 taon ay agad nitong napukaw ang galit niya. Tulad din noon. Bahagya pa siya nagulat nang maluwag na buksan ni Aris ang pintuan at nagpatiunang pumasok. Inihagis ang maleta niya sa ibabaw ng kamang yari sa bakal na may kutsyon. Wala sa loob siyang sumunod sa loob. Nilampasan siya ni Aris na humakbang pabalik sa may pintuan. Nasa labas na ito nang lumingon ito. We will leave tomorrow at dawn. May dilubyo man o umaaraw. Pagkasabi noon tumalikod na ito. Kasabay ng pagkabig sa pinto pasara. Isinara niya ang pinto at idiniin ang door lock. Sandaling pumikit siya at napabuntong hininga. Iniikot niya ang mga mata sa munting silid na ang puting pintura ay natutuklap na. May isang munting bintana at kulay berdeng kortina na sa tantiyan niya taon na nang nakasabit roon. Ang pang-isahang kama ay may isang nakatuping kumot na puti at isang unang pinag-iisipan niya kung gagamitin o hindi. Isang silyang kahoy at maliit na lumang tukador na may maliit ding salamin. May maliit na built-in closet na wala siyang balak buksan at silipin. Humukbang siya patungo sa may pintuan ng banyo at itinulak iyon pabukas. Isang metro kwadradong toilet. Malinis sa pamantay ng ganoong mumurahing pambiyahirong hotel. Gusto niyang kiligin sa mga kalawang na dating puting tiles ay dating puting toilet bowl. Pero ano ba ang inaasahan niya? Humakbang siya patungo sa may bintana. Bahagyang hinawi ang kortina upang silipin ang ibaba nito. Umaasang makikita roon ang sasakyan ni Aris. Bagamat hindi niya kilala, doon marahil matutulog ang lalaki. May kung anong surot ng budhi ang naramdaman niya. Masama ang panahon para matulog sa sasakyan, pero agad ding inalis sa isip niya iyon. Hindi siya papayag na magkasama sila sa iisang silid ng lalaking yon. Napakalakas ng ulan na wala siyang maaninag kahit na ano. Humahampas ang mga dahon ng kung anong puno sa salamin ng bintana. Lakas ng hangin. Muli niyang ibinaba ang kortina at humakbang patungo sa kama. Mayroon siyang ilang oras para matulog. Iyon ay kung makakatulog siya. Punong-puno ang isip niya ng mga alalahanin, ng sama ng loob, ng dalamhati sa dahilan ng pag-uwi niya sa Hacienda Manuela. Makalipas ang 3 taon. 4:00 na ng hapon nang makabalik siya sa showroom nila sa Makati mula sa bahay ng isang kliyente sa Fords Park. Hindi pa siya halos nakakaupo sa swivel chair nang tanggapin niya ang long distance calls ni Aris. So you're in at last. Nasa tinig nito ang iritasyon, ang kawalan ng pasensya. I've been trying to reach you since this morning, pero hindi kita mahagilap. Ang sipi mo'y iisa ang sinasabi. The usual shit ng computerized voice. Kanino ko dapat ipagpasalamat ang tawag mong ito, Aris? Putol niya sa sinasabi nito. Sinikap niyang huwag ipahalata ang garalgal sa tinig nang makilala ang may-ari ng boses sa kabilang linya. Malalim at buong buo ito. Maaring kumita si Aris sa boses lamang nito. Pwede ito maging DJ. Bukod sa magandang tinig ay alam niyang ang personalidad nito. Sapat na upang kabaliwan ng kahit na sinong babae. Sa nakalipas na 3 taon ay ngayon lang niya muling narinig ang tinig ng lalaki.
ang kanang kamay at pinagkakatiwalaan ng papa niya, ang manager at one-man army ng Hacienda Manuela. Your father died in a sleep, Heaven. Sa pagkakataong iyon ay banayad ang tinig nito. Tila ba may magagawa noong pag-aanin ang sakit ng dulot ng nakakabiglang balita. Mahabang katahimikan ang namagitan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin at iisipin. Tila tumigil ang paghinga niya. Heaven. Si Ares sa kabilang linya. Ang gentleness sa tinig nito, sapat na upang umiyak siya. Subalit na natiling tuyo ang mga mata ng dalaga. Heaven, nandyan ka pa ba? May halong pag-alalang tanong nito. Alam na ba ng lola? Tinawagan ko siya kaninang umaga. Sinabi ko sa kanyang ako na ang tatawag at magsasabi sa'yo. Naroon ang simpatsya sa tinig nito. Saka idinagdag. Are you all right? I will be. Sinikap niyang lumunok dahil may pakiramdam siyang nagbabara ang lalamunan niya. Thank you, Aris. At banayad na ibinaba ang cradle ng telepono. May ilang sandaling nakatitig sa kawalan sa Heaven. Gusto niyang humagulhol ng iyak sa matinding sama ng loob at kapaitang nadarama niya ngayon. Namatay ang papa niya na ang huling pag-uusap nila ay 2 buwan ng mahigit. Hindi niya alam kung kanino ibubuntun ang sisi na hindi malang niya ito naalagaan. Sa papa niya mismo o kay Aris o higit ang sarili niya dahil hindi man lang siya umuwi kahit minsan sa loob ng 3 taon. Nagsimulang manghina ang katawan ng papa niya nang mamatay ang mama niya, si Manuela. Dinamdam nito ang labis na pagkamatay ng asawa. Siya man ay ganoon din, subalit pilit niyang sinisikil ang damdamin dahil naroon ang lihim na galit niya sa ina at hinanakit sa ama sa magkaibang dahilan. Malimit siyang dalawin ni Robert sa Maynila tuwing nagpapatingin ito sa heart center. Lumala ang sakit sa puso ng ama niya. Gasino nang mag-usap sila. Gusto niyang sabihin nitong aalagaan niya ito. Subalit ni hindi siya hinimok man lang nitong bumalik ng hasyenda. Okay ka lang ba, Heaven? Wika pa nito. At huwag mo akong alalahanin sa atin. Naroon si Aris. Hindi niya ako pababayaan. Nagsisikip ang dibdib niya. Wala na ang papa niya. Ni hindi sila nagkausap. Si Aris ang naging kasakasama nito. Bahagya pa siyang napapitlag doon. Tumingala at isinandal ang ulo sa headrest. Wala na ang papa. Wala na ang papa Mina. Lumatay ang pagkabigla sa mukha ng kaibigan. Pagkatapos ay ang simpatsya. I'm sorry, Heaven. Sinsirong wika nito. Alam nitong may sakit sa puso ang ama ng kaibigan. At lalong alam nito ang malaking hinanakit ni Heaven sa ama. Isang banayad na tago ang isinagot niya. Pagkatapos ay suminghot. Ikaw na muna ang bahala dito, Mina. Uuwi ako ng San Carlos. Sure. Mabilis na sagot ni Mina. Take your time, Heaven. At nakikiramay ako.